Naka-red alert pa rin ang NDRMC, lalo't posibleng hagupitin ng Bagyong Lawin ang mga lugar na silalanta ng Bagyong Karen. Saksi si Victoria Tulad. Wala na ang Bagyong Karen pero baha pa rin sa ilang bayan sa Pangasinan gaya sa Bautista. Sanay na rin kami. Pag ganyang tinutubigan, ang lamok. At sa Rosales kung saan problema rin ang kawalan ng supply ng kuryente. Kaya laking pasasalamat ng mga residente sa relief goods mula sa lokal na pamahalaan. Balak namin mag-declare ng state of calamity. So para yung mga farmers, mabigyan din natin ng tulong. Kasi yung palay nila talagang wala na eh. Sa Bulacan, partikular sa Malolos, Plaridel at San Miguel, dapa na rin ang ekta-ektaryang palay na aanihin na sana sa susunod na buwan. Binaha at binayo rin kasi ng malakas na hanging dulot ng Bagyong Karen. Problemado rin ang mga magsasaka sa Nueva Ecija, pati na sa Bataan. Sa Buhi, Camarines Sur, mga isda naman ang nangamatay sa Lake Buhi dahil sa kakulangan ng oxygen bunsod ng masamang panahon. Supply naman ng gulay ang kulang sa Baguio City dahil napinsala rin ng bagyo. Kaya sumipa ng hanggang 20 pesos ang presyo ng mga gulay sa palengke. Sa agrikultura pa lang, mahigit 2 billion pesos na ang halaga ng napinsala ng Bagyong Karen ayon sa NDRRMC. Naka-red alert pa rin ito dahil naman sa Bagyong Lawin na posibleng maging super typhoon at baka humagupit din sa mga dinaanan ng Bagyong Karen. Handa pa rin ang mga rescue equipment at ang DSWD nag-replenish ang stock ng relief goods. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.